pag-develop ng world-class athletes. Importanteng magsimula muna ang mga kabataan sa grassroots level at mabigyan sila ng quality training and proper guidance. Sa pamamagitan ng grassroots development programs, nahahasa ang mga talento at ang galing ng mga kabataan sa sports upang mabigyan sila ng pagkakataong makalaban sa mas mataas na antas na kompetisyon. It is a movement that aims to empower and provide young people with the opportunity to develop their skills and reach their full potential through sports. Masasabing ito ang building block of future national champions. Pagdating po nila ng tamang age, yung katawan nila prepared mentally, eto na po, panlaban na po namin yan. Nakamold na po yung puso, isipan, hindi po rin namin ninawala yung paghahanda sa Panginoon. Araw-araw po, may panalangin po yan. Sineset po namin na unang pasalamatan yung Diyos. Kasi yung talent na yan, hindi namin makukuha, hindi nyo makukuha, kundi sa tulong ng Panginoon. Kaya in young age, siguro po, kondisyon na sila as a grassroots level po. Isa ang lungsod ng General Trias na todo ang suporta sa pagpapalawig ng kanilang mga grassroots development sports programs. Kabilang sa kanilang mga homegrown talents na naging matagumpay sa international sports scene ay sina former Creamline Pole Smasher middle blocker Celine Domingo na ngayon ay maglalaro na para sa Nakhon Ratchasima VC ng Thailand, WBC Asian Continental Bantamweight title holder Kenneth Lover at iba pa. Ano nga ba ang plataforma ng lungsod para sa kanilang mga atleta? Para po yung komunidad natin maging aware na yung sports ay isang hagdan para makaangat yung ating mga bata, makapasok sa mga eskwelahan na libre sa tulong po namin. Wala naman po kaming hinahangad na kapalit doon. Bonus na po sa amin na maging Philippine team ang mga bata ngayon. Pero marami na rin po tayong bata na nasa Philippine team. At si Mayor po ay natutuwa noon. Hindi maikakaila na napakaraming benepisyo ng pagiging aktibo sa sports. It is good for the mind, body, and spirit. Pero para sa mga kababaihan, self-defense ang numero uno. Ito po is my passion po talaga, and for self-defense na rin po as a girl. Na ano po yung physical fitness, tsaka yung self-confidence ko po tumataas, at yung iba pong mga hindi po ako nabubuli, kaya okay po din yung sa self-defense sa taekwondo po. Nakakatulong sa kanyang kalusugan. Ito naman ang isa sa mga dahilan kung bakit napamahal si NCAA Taekwondo Gene Marcos de los Santos sa kanyang sport. Hinihika po ako every after ng jogging namin. Pero suddenly po, nung mga as year time pass ko po, nawala po yung hika ko actually. Hanggang ngayon po, kaya ko na po tumakbo ng 50 rounds po sa court. Ginagawa po namin, and ilang hours po minsan wala pa kami stops. Kinakaya ko na po, unlike po that. Ngayon din po, scholar din po ako dahil din po sa taekwondo. Full scholarship, maliit lang po binabayaran ko, miscellaneous lang po. Tulad ng ibang atleta, pangarap din ni Han Worldwide Open International Pumse and speed kicking champion Princess Vilono na makasama sa national squad at makapagsuot ng national tricolors balang araw. Naharap po ako maging international and makalaro po ng SEA Games din po, katulad ng mga taekwondo players po na mga sikat ngayon. Especially po sa Pumse po, Pumse Taekwondo, sa Forbes. Grassroots programs are game changers for the youth. These programs instill a sense of discipline, focus, and teamwork, which are vital skills that can be applied in life. By getting involved, young people can gain the confidence and leadership skills they need to become the next generation of successful and responsible adults who are ready to take on the world and make a positive impact in their communities. At dyan na po nagtatapos ang episode natin ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.